Sinong laking probinsya dito tapos Katoliko? 'Di ba meron tayong altar nun, tapos nandun yung mga santo, tapos may mga coins. Yung coins, minsan hindi totoong pera, yung iba token or mga dollar na coins. So, doon sa kwarto ko, meron akong altar doon. Tapos yung sobra kong baon, nilalagay ko doon, pinipila ko yan doon katabi ng mga santo. And gusto ko noon dati, marami akong barya. Kaya, sabi ko, gusto ko meron ako yung sa aquarium, yung bilog na lagay ng isda. Gusto ko marami akong piso, tigli-lima, kasi gusto ko pag mangailangan ako ng pera, nandyan agad, ayoko yung nangungutang ako. Gusto ko yung kukuha sa sarili kong pera. Grabe yung plot twist, no? Dahil bang bata pa ako, yun yung gusto ko. Tapos hindi ko man in-imagine na magkakaroon ako ng tindahan at saka ng piso wifi. Kasi HRM graduate ako, so gusto ko fashionista, ganyan, ang ganda ng uniform, maganda yung trabaho. Wala sa isip ko na magtitindahan ako tulad ng mama ko. Pero yung plot twist, ang galing talaga kasi syempre dahil sa sari-sari store, nakapag-invest ng lupa, nakapagpatay ng bahay, sasakyan, motor. Kung baga lahat ng investment, galing lahat sa sari-sari store, sa mga racket, at sa mga bariyang to. Nagsimula lahat yan sa kinita ko sa pabarya-barya lang. 'Di ba? Yung dati, gusto ko lang saktong barya lang na nakalagay sa altar ko sa kwarto. Ngayon, sobrang daming barya binigay sa akin ni Lord. 'Di ba? Ang galing, no? Wala lang. Share ko lang. Kasi yung pangarap ko, hindi natupad. Pero, iba pala yung gusto para sa akin. Alam mo yun, yung sinasabi nila na mangarap ka lang, gawin mo yung dapat mong gawin. Pero, pag hindi yun ang will ni Lord para sa'yo. Kasi, mas higit pa dun yung alam niya na kaya mong gawin. Mas higit pa dun yung ibibigay niya para sa'yo. Yun, dami ko ng baril. Nakabayad na ako ng bill sa tubig, sobra-sobra pa. And sobra pa to sa pambayad ko sa kuryente. At syempre, dito kukuha ng pang merienda yung anak ko. Yung anak ko, mas malupit pa sa akin yon. Hindi kami nagluluto talaga once in a blue moon. Hindi ako marunong kasi magtimpla. Yung anak ko, kukuha lang ng pera, tapos pagbalik, tatanungin ko kung magkano yung ulam. Hindi daw niya alam, hindi niya tinanong. Basta turo lang siya ng turo. Sabi ko sa kanya, wow, parang feeling mo sa mama mo hindi nauubusan ng pera. Alam mo 'yon, yung kahit na mag 11 months na akong tambay, imagine that. 11 months akong walang negosyo. Ah, ang taas ng cost of living ko, magkano yung isang araw ko, lalo na pag lumabas ako. Pero palagi kong sinasabi to mula noon-noon pa, don't you worry kasi God will provide. Yan yung pinaka ano ko, palagi kong hashtag, God will provide. Kasi never akong pinabayaan ni Lord in terms of money. Pagdating sa pera, sa financial, kung dumating yung time noon na kinakapos na meron talagang darating para sumalba na hindi ko kakailanganin ng ibang tao para masolusyonan yung problema ko sa financial. Doon pa lang, sobrang thankful na ako doon. Super blessed ako. Kasi hindi naman ako perfect. No one's perfect. Nagkakamali. Pero, 'di ba? Ano lang talaga si Lord, lagi lang ako sinusubok sa mga problema ko, pero never ako nagka-problema sa financial. So, yun lang. Thank you sa mga bariyang to, sa mga suki, 'di ba? Ang wish ko lang ngayon kapag ibigay ulit ni Lord sa akin, another chance, iingatan ko, pakahalagahan ko. And sabi nga sa Genesis 12:2, I will bless you and you will be a blessing. So, na-stop kasi yung mga bigay-bigay ko. Anong nag-stop ako magtindahan. Gusto kong bumawi ulit. Yan. Galing to sa Piso Wi-Fi. Ito yung sabi ko, sagot sa dasal ko. Para hindi ko na problema yung pang merienda ng anak ko kasi feeling niya unstoppable yung wala siyang pinoproblema dahil nakikita niya palaging may pambili, 'di ba? Ganyan yung anak ko eh. So okay naman. Yun lang. Thank you so much. Ano lang to? Random appreciation post kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Thank you.